Hi guys! For today's vlog ay mag-i-impake nga pala ako sa mga dadalhin ni Daddy Apam pabalik ng Sweden. At ito na lahat ng kanyang mga pasalubong, walang labis, walang kulang. O diba, parang mga Pinoy lang yung kanyang pagbibigyan. Mula't simula ay ito talaga yung pasalubong ng Daddy Apam sa kanyang tatay yung mga inumin. Nagustuhan kasi ito ng aking biyanan yung lasa ng ating inumin, kaya ito lagi yung pinapasalubong ni Daddy Apam. At itong mga chicherya ay first time ito magdala ni Daddy Apam. Nakakaintindi na nga ito ang aming kana kasi noon pag nag-iimpake ang Daddy Apam ay umiiyak talaga siya, pero ngayon ay tuwang-tuwa na siya. Basta bibilhin lang daw ni Daddy yung kanyang pinapabili. Sa tuwing bumabalik ang Daddy Apam ay ako nga pala dito yung nag-iimpake ng kanyang mga dadalhin dahil ito daw yung gawain na ayaw niya talagang gawin. Kasi nga daw ay hindi daw siya excited. Nafe-feel ko nga din siya kasi noong ako'y abroad pa ay gano'n nga din yung nararamdaman ko sa tuwing bumabalik na ako ng abroad. Kaya ang hirap talaga ng buhay ng abroad sa tuwing bumabalik na pagkatapos ng bakasyon. Ganito lang pala yung ginagawa ko sa pagbabalot sa mga babasagin. Pinagsama ko nga lang ito sa isang jeans kasi pag bumabalik ang Daddy Apam sa kanila ay konti lang yung damit na dinadala. Naging okay naman ang ganitong pagbabalot ko sa babasagin kasi hindi pa naman siya nabasagan pagdating ng Sweden. Pero ito yung mga can ay hindi ko na nga ito binalot kasi hindi naman ito mababasag. May kulang nga pala kami ditong hindi namin nabili ay yung tanduay. First time nga pala ito ni Daddy Apam magdala ng mga chicherya kasi nung last time na balik niya sa Sweden, yung mga dala niya ay puro mga matatamis. Nakalimutan ko nga siya padalhan ng minggo dito sa atin. Nagustuhan din sana yun ng kanyang pamilya, kaya lang nakalimutan ko talagang bumili. Dahil sobrang nakakalungkot kaya hindi mo na din naisip kung ano pa yung mga nagustuhan nila. Para maiwasan ko ngayong lungkot, ang iniisip ko na lang ay 6 months lang naman ang ilalagi ng Daddy Apam sa Sweden at pagkatapos nun ay pabalik na naman siya dito. Mabilis na lang din kasi matapos yung araw ngayon kaya mabilis na lang din dumating yung 6 months. May mga biscuit nga din pala dito ang Daddy Apam kasi ito yung mga biscuit na nagustuhan niya dito sa atin. At yung dried mango ay hindi yan nawawala kasi isa yan sa mga paborito nila dito sa Pinas. Simula nung nag-for good ako dito at dito kong pinanganak yung aking kana ay hindi pa nga kami nakabalik ng Sweden. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami makapunta-punta doon kasi naniniwala din ako na mayroon talaga tamang oras at tamang panahon. Kaya nagtsatsagaan lang muna kami sa pag-video call sa family ni Daddy. Hindi ko na nga pala dito pinadala ng tuyo ang Daddy Apam kasi nung last time mayroon siyang dala, siya lang naman daw ang kumain. Ayaw nga talaga ng mga puti ang amoy ng tuyo. Pero mabuti na lang itong Apam na to ay kumakain ng tuyo. Sarap na sarap pa siya sa mga tuyo. Iba din talaga pag natuto ka dito sa pamumuhay ng Pilipinas. Kaya yung mga hindi mo nakakain ay makakain mo na. Gumagawa nga pala dito ng love letter yung aking kana kasi ito ay papadala niya sa kanyang lola at lolo doon sa Sweden. Unang apo nga pala ito ang aking kana sa pamilya ng Daddy. Kasi yung mga kapatid ng Daddy Apam ay wala pang mga anak pero may mga asawa na. Itong aking Apam, kung hindi pa siguro ako nito binuntis, baka wala pang anak. Nung nabuntis na ako, wala na siyang kawala. Kaya nandito na siya sa Pinas. Siya na lang din yung pinasara ko ng kanyang malita. At ayan nga, pinatry ko nga sa kanya kung gaano kabigat. Kaya baka magka-overluggage siya, pero sabi niya ay hindi naman daw mabigat. O siya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood!